Puri ng Diyos, salamat sa Panginoon sa umaga ito. Muli tayo ay niloob ng Diyos na tayo makapag-devotion. Salamat sa Diyos, napakabuti niya. Siya'y tapat, bawat araw ay ating nararanasan ang kanyang biyaya at kabutihan sa atin. Amen. At tayo muna ay umawit ang kagandang alahangin. Uwitin mo natin sa English. It is good to remember. To remember the goodness of God. Lord, it is good to remember the goodness of God. Misa pa, it is good to remember. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. Save my soul. He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember save my soul, He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set us free. It's good to remember the goodness of God. Mula sa umpisa, hallelujah. It's good to remember. It is good to remember, hallelujah. Kagandang alahanan, Lord. The goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul. He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. Sa Tagalog, ay nagkagandang alahanin. Kagandang alalahanin. Hallelujah. Kabutihan ng Diyos. Kagandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Tinubos niya. Tinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman.
alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay ganda, alalahanin. Yes, Lord Jesus. Kabutihan. For the last time, kay gandang alalahanin kabutihan ng Diyos. Gandang alalahanin. Glory. Kabutihan ng Diyos. Hallelujah. We praise your name, Lord. Salamat po. Salamat. Hallelujah. We praise your name. We glorify your name. I love you, Lord. Hallelujah. I love you, Holy Spirit. Hallelujah. Tayo manalangin. Praise God. Maraming Diyos, salamat po sa inyo. Kaya gandang alalahanin, O Lord, ang iyong kabutihan sa amin. Hayaan nyo na patuloy po namin itong maunawaan. Hindi lang dahil na pinagpapala nyo kami. Ipuunawaan nyo sa amin ito sa panahon kami ay may pagsubok. Ipuunawaan nyo ito sa amin sa panahon kami may pinagdadaanan. Na kayo ay mabuti, Panginoon. Kayo ay tapat. Salamat po sa umagang ito. Patuloy mo kaming ibinabangon. Patuloy mo kaming bigyan ng pasamantalang pagpapahinga. Salamat po. Salamat po, Banal na Espiritu, sapagkat kayo po ay nandyan araw-araw. Minuto, Lord, binabantayan nyo kami. Nananahan kayo sa amin. Salamat po sa inyo, Holy Spirit. Patuloy po namin kinikilala at pinaparangalan ang inyong pong kapangyarihan, Lord, at ang inyong pangalan, Panginoong Jesus. Salamat po, Ama, at palay mong oras at umaga ito, aming pagbubulay-bulayan na inyong pong niloob, O Diyos. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Nakasama po namin sa FB Live. Good morning po, Sister Gina Yen, Sister Anita Katembong, Brother Ivan Kier Tataro Castro, Sister Eden Relioso Dano, Brother Udi G. Velasco, Brother Julius Regalado Sales, good morning po sa inyo. Sister Elenita Arandugue, Sister Vicky Joaquin, Sister Rochelle Nopre, Sister Aquino Raymar, good morning po sa bawat isa sa inyo. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo na sa John chapter 10 uli. Anong part na tayo? Part 9. Part 9. Salamat sa Panginoon sa patuloy na ating pag-aaral. Alam nyo, kahit balik-balikan natin yan, ganoon tayong madadagdag na mga panibagong kaunawaan. Kasi nga ang salita ng Diyos ay malawak. Amen? Kaya magpatuloy tayo sa ating pag-aaral kasi alam nyo, talagang nasa mga huling araw na tayo. Noong nakaraling ko ay may nalaman akong balita na pakinggan. Hindi ko alam kung alam nyo na ito. Ang China ay nagbabalak na i-rewrite ang Bible sa pamamagitan ng AI, robotic information. Babaguhin nila yung iba doon. Kaya mahalaga talaga na nag-aaral tayo. Bakit? Kasi hindi kayo maliligaw. Kasi darating ang panahon. Tama sabi sa Bible sa Matthew 24. Ultimo ang mga pinili. A very elect ay ililigaw. Kaya eto na, patuloy na kumikilos ang kaaway. At biruin nyo, ang mag-rewrite ng Bible ay communist country. Papayag ba kayo nun? Kaya kung tayo ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, talagang verse by verse and chapter by chapter, maliligaw tayo. At syempre, higit sa lahat, yung patnubay ng author. Hindi writer, author. Kasi yung sumulat ay tao. Oo, tao lang.
Pero yung author, hindi. Ang Holy Spirit ang author ng Biblia. Amen? Kaya mahalaga na alam natin ang bawat pahina. Kaya napakalawak niyan. At kung ano lang yung ipinagkakalob sa atin, ay yun lang ang lalakaran natin. Amen? Kaya sarami, umpisa mo na uli yung ating text. Part 9 na po tayo ng The Good Shepherd. At ang text po natin sa umaga ay John 10:17-18. Pero babasahin ko po yung verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, na isang buhay na masagana at ganap. 17. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. 18. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko ito ang ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Okay. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng ating teksto. Ulitin natin John 10 verse 10. Salamat pag-ulit yung John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Amen. Ganap na ba ang buhay nyo? Ha? Ganap na ba ang buhay nyo? Ha? Parang nag-aalangan kayo Pag sinabing ganap, no? Nagparito ako para ang tupa ay bigyan ng buhay. Buhay? Sa amin, pakulit ang second sentence. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yun. Ng buhay na masagana at ganap. Kaya ang tanong ko, ganap na ba kayo? Pag sinabing ganap, you are complete. No? Perfect na kayo. Why? Ang pagiging perfecto nyo, hindi dahil sa inyo. Dahil hindi nga kayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos Romans 3, 10 to 23. No? Romans 3:10, 11, 12. No? Wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala. Amen? Walang matuwid kahit isa. Pero dahil kay Jesus, sa ating pastor, ay naging matuwid tayo. Ano sabi sa Colossians 2:10? You are complete in Christ Jesus. Ibig sabihin, dahil kay Jesus, yung God's righteousness, yung katuwiran ni Kristo, ibinihis niya sa iyo. Naunuan? Yung katuwiran ni Kristo ay ibinihis niya sa iyo. Kaya ikaw ay kumpleto na. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi kahit anong parusa mo sa katawan mo, kahit anong penitensya mo sa katawan mo, hindi ka magiging kumpleto. Magiging kumpleto ka lang doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Amen? Kahit anong gawin mo, hiwa-hiwain mo ng blade dyan, hampasin mo, magpapako ka pa ng pakong bakya sa Pampanga, hindi ka magiging kumpleto. Kaya magiging kumpleto ka lang pag nanampalataya ka na kay Kristo. Amen? At tinanggap po siya bilang Panginoon at ituturing kanyang anak. Alam niyo ba yung salitang nakipagkaisa para mag-asawa? You are complete. Iisa na kayo. Amen? Kaya, ano sabi sa second sentence ulit ng verse 10? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yun. Masagana at ganap. Kaya pag sinabing ganap, you are complete. Tandaan nyo yan, huwag nyo kakalimutan pag may nagtanong sa inyo, perfecto ka ba? Hindi ako perfecto. Pero yung God's perfection, suot-suot ko. Naunuhan? Naunuhan ba? Gising na ba kayo? Yun. Pag may nagtanong sa iyo, Sing, perfecto ka ba? Pastor, hindi pa ako perfecto, pero yung katuwiran ng Diyos, suot-suot ko.
Amen? Kasi yun ang binihis sa atin ni Kristo. Nang simulang tayo ay nanampalataya sa Kanya, binihis niya tayo. At doon tayo lalakad ng pasimula. Bagong pamumuhay. Yun ang itutuloy natin. Amen? Yung inumpisahan ni Kristo sa krus at muli siyang binuhay, ganun din ang nangyari sa atin. Nung nanampalataya tayo kay Kristo, nagpasimula na rin tayong mamatay at ipako sa krus. At pagkalipas ng 3 araw, muling nabuhay ang Panginoon, ganun din ang mangyayari sa iyo. Mabubuhay ka rin. At pag nabuhay ka, bago ka na. Kaya nga tayo binabautismuhan eh. Amen? Pagkatanggap mo, pagka paniwala mo, nanampalataya ka na, then magpapabautismo ka at ihahayag mo sa mundo, iba na ako, bago na ako. Dahil binago na ako ni Kristo. Isang bagong buhay na yung binigay niya sa akin. Romans 6:4. Pakabasa nga, di ako kaalis dyan. Pakabasa nga, and then, Romans 6:4. Okay. No. Romans chapter 6 verse 4. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Amen. Narinig niyo yun? Hindi na kailangan na-interpret yun. Malinaw yun, letra por letra. Amen? Kung paano daw si Kristo ay binuhay, ganun din daw tayong bubuhayin. Amen? So, magitan ng bautismo. Amen? Kapag ikaw ay nagbabautismo na, you are new. The old has gone. The old, The old is gone. The old has gone. The new has come. Naunawaan niyo ba yung nangyayari sa ating lahat? Dahil sa pananampalataya kay Kristo? Now, ano naman itong sagana? Ulitin mo ulit yung second sentence bago tayo pumunta ng 17:18. Sarami? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yun. Ganito ba yun? Dahil ba tumanggap lang ako kay Kristo? Nagparito ako para ang tupa ay payamanin? Ganun ba yun? Nagparito ako para ang tupa ay bigyan ng maraming sasakyan? Nagparito ako para ang tupa ay bigyan ng maraming pera? Ganun ba yun? At ganap? Nagparito ako para mga tupa ay wala ng problema? Wala ng pagsubok at ganap? Ganun ba yun? Maling-mali po tayo. Hindi ibibigay ng Diyos ni Kristo. Hindi niya hahayaang mamatay siya kumpara lang sa material na bagay. Amen? Naunawaan ba? Amen. Namatay ang Panginoon. Ano kasaganaan yun? Tsaka ganap yun. Nagparito ako para ang mga tupay wala ng pagsubok, wala ng tukso, at ganap. Anong ibig sabihin ng kasaganaan? Mga kapatid, ang ibig sabihin ng sagana, makinig kayong mabuti, kailangan natin to. Ang ibig sabihin ng sagana ay pag-uubapawing kanya, overflowing. Kaya nga tayo nagre-revival nagkakaroon ng empowerment, reigniting. Kasi ayaw ng Panginoon, unang-una na ang Diyos, ayaw niya, ikaw ay isang Kristiyanong tutulog-tulog. Buhay, pero walang parang patay. Na buhay, pero parang walang buhay. Hindi ganun ang tinanggap mo sa Panginoon. Ikaw ay buhay at masigla ka. Hindi yung pag may dumating na pagsubok, kuluntoy ka. Nangihina ka. Kaya pag sinabing, nagparito ko para bigyan ng sagana, pakiulit ulit, sarami.
Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, na isang buhay na masagana at ganap. Yun. Buhay na masagana, mga batid. Hindi yan material na bagay. Ibig sabihin masagana ay pupunuin niya tayo ng kanyang espiritu. Alam nyo, salamat sa Panginoon. Talagang tayo patuloy na nagkakaroon ng mga revival, no? Ito sa mahuling panahon. Talagang panay ang revival. Anong ibig sabihin nun? Gusto ng Panginoon sa mga huling panahon ay mapuno tayo. Napuspos tayo. Pag ikaw ay napupuspos, nakikita mo, talagang nakikita mo yung level ng pagiging Kristiyano. Tumataas ka. Dati, ito ka lang. Pero nung napupuspos ka, naiiwanan mo to. Tumataas ka. Bakit? Anong ibig ko sabihin? Ibig sabihin, yung isipan mo nabubuksan, yung mata mo nabubuksan, nakikita mo na yung mga bagay-bagay dito sa lupa, hindi talaga napakahalaga. Hindi ko sinabing hindi natin kailangan yan. Gagamitin niya ng Diyos para sa kanyang gawain. Para siya ay mabigyan ng kalwalhatian o kaluguran. Gagamitin lahat yan ng Panginoon. Bakit? Sa kanya galing yan eh. Naunawaan niyo ba? Wala naman tayong pagmamayari dito eh. Lahat yan ay pagmamayari ng Panginoon. Kaya pag sinabing buhay na masagana, buhay na puspos. Sabihin nyo nga, buhay na puspos. Buhay na puspos At ganap. at ganap. Yun po yun. Hindi, nagparito ko para ang tupay wala ng pagsubok, wala ng trials at ganap. Hindi po ganon. Tayo ay binigyan ng buhay para tayo mapuno. Why? Dahil we are complete through Jesus Christ. Kaya dahil ikaw ay kumpleto na, dahil nasa iyo na si Kristo, para na kayo mag-asawa, so ano ang kasunod nito? Pupunuin ka. Kaya sinabi sa Acts 2:38 eh. Pakabasa nga uli, Ender. Diyan ka lang. Acts 2:38. 2:38. Dito na. Acts 2:38. Sabi po dito, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Yun. Amen. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Hindi lang persona yun. Yun din yung kanyang mga pagkilos at paggawa. Mararanasan mo siya. Pag sinabi ipagkakaloob, mararanasan mo ang Holy Spirit. Naunawan. Amen? Kaya, ulitin natin yung second sentence bago tayo umakit ng 17 to 18. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Buhay na masagana at ganap. So, alam niyo na ngayon. Alam niyo na ba ngayon? Pag sinabing buhay na masagana, laging puspos. Hindi walang pagsubok. Punong-puno ka ng Holy Spirit. Punong-puno ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Kaya ikaw, hindi porket may sakit ka, hindi na tapat ang Diyos. Nagkulang na ang Diyos. Hindi ganon. Nakikita mo ngayon, sa kabila ng iyong karamdaman, nagiging mabuti ang Diyos. Sa kabila ng iyong mga kapintasan, nagiging tapat ang Diyos. Amen? Hindi nagiging hadlang, sabi ko nga, hindi nagiging hadlang ang karamdaman para ikaw ay hindi makapagpatuloy. Amen? Bakit? Puspos ka eh. Pero kung hindi ka puspos, kahit kumpleto ka, kahit normal ka, hirap na hirap ka makapagpatuloy. Bakit? Unang-una, naiisip mo, ang daming abala. Ang daming kaabalahan. Naunuman. Malapit na naiisip para umasenso. Nakakalimutan natin ang tunay na pagiging anak ng Diyos.
Yung salitang Christian talaga. Kaya kahit normal ka, pag hindi ka puspos, ang isip mo walang focus. Kahit normal ka. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang inutil lang sa akin, yung katawan kong lupa. Pero ang aking espiritu, hindi inutil. Naunawaan nyo? Kaya, sa biyaya ng Diyos, ang Panginoon ay mas lalong nakikita na gumagawa pag tayo ay napupuno, napupuspos. Mga kapatid, sana maunawaan nyo itong sinasabi ko. Kasi kahit kayo ay Kristiyano, pero kung hindi kayo napupuspos, ang isip nyo kung saan-saan, baling ng baling, nag-iisip kayo paano yumaman. Hindi masamang yumaman. Lahat ng yan, sa Diyos galing yan. Pag dinog yan, mangyayari. Pero ayaw tayong yumaman ng Diyos, pero tayo ay malayo sa Kanya. Amen? Dahil ang totoong mapalad, hindi yung mayaman. Ang totoong mapalad, kahit wala ka, kahit sagana ka, pero payapa ka. Amen? Okay. Iwanan natin yung verse 10. Naunawaan nyo na yung pagkakaiba ng buhay na sagana at ganap. Amen? Salamat sa Panginoon. Kaya mag-pray tayo ng tuloy ng pahayag sa atin ng Diyos. 17, Sister Rami. John 10 verse 17. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. It's 18. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Yun. Praise God. Okay. Sa John 12:49, diyan tayo mag-umpisa. John 12:49. John 49. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Yun. So, malinaw. Narinig nyo, letra por letra uli. Nagparito ang Panginoon hindi dahil sa kanyang kagustuhan. Dahil isinugo siya. Malinaw ba yun? Hindi raw siya nagparito, pakulit ka Ate Jess. John 12:49. Pakulit, dahan-dahan lang. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. Yun. Kaya, hindi ako nagpunta rito dahil sa sarili ko. Ibig sabihin, dahil sa Ama. At siya rin, ang nagsabi kung ano ang aking sasabihin at ihahayag. Malinaw. Amen. Isinugo ang Panginoon ng Ama. Kusa. Volunteer. Kaya, kung mabalik tayo sa verse 17, Sister Rami. Verse 17. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Amen. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama. Alam nyo, makita nyo ngayon dito, kung bakit sinabi ko kahapon, kung hindi ako nagkakamali, nasabi ko, yung more than intimate, yung intimacy ng love relation ng God the Father at God the Son. Yung kanilang relasyon, yung more than perfect, talagang ginagawa ng Panginoong Yesus ang lahat ng bagay dahil mahal niya ang Ama. Ulitin muli 17. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Amen. So, dito ay minamahal siya ng Ama. Bakit daw? Dahil inaalay niya yung kanyang buhay. Anong ibig ko sabihin? Diba, sabi sa John 3:16,
For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, talagang pinatunayan niya. Ano sabi doon? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya, ulitin mo ulit sa 17. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Yun. Dahil dito, inaalay ko ang aking buhay. Yung buhay niya, hindi ba mahalaga ang buhay ng Panginoon? Mahalaga. Yun ang pinakamahalaga sa Ama. Mga batid, sana naiintindihan nyo to. Mga magulang, mga nanay, mas alam nyo na mahalaga ang buhay ng anak nyo. Sa anumang bagay. Mahalaga ang buhay ng anak nyo sa anumang bagay. Ganon din ang Panginoong Yesus. Pero, lubos siyang minamahal ng Ama. Sabi sa Matthew 3:17, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Why? Kasi yun ang nagpapaligaya sa kanya eh. Kaya, anong sabi sa 17? Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Yun. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama. Bakit? Alam nating lahat na mahalaga sa mga magulang ang buhay ng kanilang anak. Pero anong ginawa ng Panginoong Yesus? Gusto niya na laging mapasaya ang Ama. Kaya dahil ang Ama, mahal niya ang isang katauhan, mahal niya ang tao, at para lalong mapatunayan ito. Dahil diba, alam natin, na nung hindi pa nagkakatawan tao ang Panginoon, kasama na siya ng Diyos. Diyan man. At marahil, sa kanilang usapan, sabi nga sa awit 2:7, iyahayag ko sa ang pasya. Iyahayag ko ang pasya. Ibig sabihin, Ama, ako na lang ang magkakatawang tao. Hindi ang Holy Spirit. Hindi ang Holy Spirit ang nagkatawang tao. Ang anak, ang salita. Ama, ako na lang. Dahil mahal ng Ama ang mga tao, ang ginawa ng Panginoong Yesus, ibinigay niya ang buhay niya sa mga tao. Naunawaan niyo ba? Kusang loob. Hindi siya pinilit ng Ama. Baka nabibigla ka. Di ba may ganun tayo? Baka nabibigla ka. Alam ng Ama na mahal siya ng Panginoong Yesus. Bakit? Wala siyang inisip kung hindi kaligayahan ng Ama. Kaya naman, talaga namang, nung nagparito ang Panginoon, ay pinapakilala niya ang Ama. Ayon sa John chapter 17. John chapter 17, yun nga, 17:1-5. John 17:1-5. John chapter 17 verse 1 to 5. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan ka niya. Verse 2, sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. 3, ito ang... Okay, Angel, pakiulit-uli yan. Verse 2 po. Oh, Verse 2, dahan-dahan. sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Okay. Makinig kayo. Anong sabi doon? Sapagkat binigyan mo, ang Panginoong Yesus ang nagsasalita niya na, at ang kausap niya, ang Ama. Kaya nga tumingala siya eh. No? Tumingala siya.
ang Ama. Ano sabi doon? Sapagkat binigyan mo ko ng kapangyarihan para ang sangkatauhan ay bigyan ko ng buhay na walang hanggan. Yun po yung sinasabi sa John verse 17. John chapter 10 verse 17. Para bigyan niya raw ng buhay ang sangkatauhan. Tuloy, Angel. Verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Yun. So, malinaw na makilala kanila. So, ang Panginoon, yung salita, yung living word, ay pinapakilala niya yung Ama. Na ang Ama nagsugo sa Kanya. No? Bakit? Kasi nakita ng Ama at maunawaan nyo dito na kusang loob. Hindi siya pinilit. Kusang loob. Bakit? Dahil nga sa pagmamahal niya sa Ama. Babagala ko, dahil sa pagmamahal niya sa Ama. Kaya siya nagboluntaryo na ibigay yung kanyang buhay. Amen? Kaya, siyempre, tayo naman, no? Yung mga tupa, mahal na din ng Panginoon. Bakit? Ibinigay ng Ama. Mahal niya ang mga tupa dahil sa Ama. Nanuhan niyo ba? Unang-una kasi yun eh. Mahal niya ang mga tupa dahil sa Ama. At minamahal niya ang tupa. At binigay niya ng buhay. Ang unang-unang ginawa niya talaga ay laging naka-address sa Ama. Makikita niyo rito yung love, yung love relation nila. Yung talagang, yung relasyon. Amen? Pagkatuloy, Angel. Verse 4, inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Verse 5, kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalwalhati ang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Amen. Bago palikhain ang daigdig. Kaya, Ama, parangalan mo ako. Yung taglay ko, na kalwalhatian, before. No? Bago palikhain ang mundo. Amen? Existing na siya. Malinaw. Okay, balik tayo sa 17. So, verse 10, chapter 10, verse 17, sa Rami. 17, dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Yun, wait. So, dito makita nyo, dahil dito, minamahal ako ng Ama, no, at inaalay ko yung aking buhay, ano naman sabi doon? Upang ito'y kunin kong muli. Upang ito'y kunin kong muli. Ibig sabihin, talaga nga naman, may sariling buhay ang Panginoong Yesus. Pwede niyang bawiin, pwede niyang ibigay. Anong ibig sabihin? Malaya siya. Hindi siya pinilit. Kaya kung lulundag tayo sa verse 18. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa kong ito ang binibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Okay, ulitin mo yung first sentence ng verse 18. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Okay, makinig po lahat dito. Walang makakakuha. Di ba, sinabi dito, sa 17, minamahal ako ng Ama, at inaalay ko yung aking buhay at may karapatan akong bawiin ito. 18. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Yun. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Ibig sabihin, hindi siya pinilit, hindi siya pilitan. Sige na, bumaba ka na sa lupa, mamatay ka na doon. Hindi ganon. Hinubad ng Diyos ang kanyang kalwalhatian. Pilipos 2:6-9. Karami. Pilipos 2:6-9.
Philippians chapter 2 verse 6 to 9. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Okay, pause. So sa halip, dagamat siya naunawaan niyo ba pinag-usapan natin? Dumininon na ba sa isipan ninyo? So, bagamat kapatay siya ng Diyos, equal, hindi niya pinagpilitan daw. Sabi sa King James, hindi pinagnangnan. Hindi pinagpilitan. Kusa, voluntaryo. Hindi siya pinilitang ama. Hindi ang ama ang humubad ng kanyang pagka-Diyos. Hindi ang Holy Spirit ang naghubad ng kanyang pagka-Diyos. Kusa kanyang hinubad ang kanyang glory, ang kanyang honor, ang kanyang power. Kusa. Naunawaan niyo ba yun? Hindi, ordinaryong gawain yun. Tao nga eh. Hubad, ang tao nga, hirap na hirap magpakumbaba eh. Ang tao, hirap na hirap magpakumbaba. Pero dito pinatunayan ng Diyos na kaya niyang magpakumbaba. Kaya ano sabi? So binasa natin sa Philippians 2:6. Di nyo, ulitin mo. Verse 6. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Okay. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi ba sa Diyos ang sinabi doon? Lalo na pag tinignan sa King James. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan. Bagkus, kusa niyang hinubad. Mga kapatid, hindi madaling gawin yon. Ang tao hirap na hirap magpakumbaba. Pero may isang Diyos, merong kusang nagpakumbaba. Pinatunayan lang na yung walang sukat na Diyos, yung sinasabi niyang mapalad na nagpapakumbaba, pinatunayan niya na kaya niya rin magpakumbaba. Pakituloy, Daniel. Verse 7, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Okay, dyan lang. So, at nang si Kristo ay maging tao, nag-anyong tao, nagpakumbaba siya, oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Ulitin mo ulit, Daniel. 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Okay, nagpakumbaba siya, makinig kayo mabuti. Meron dito kailangan maunawaan natin. Nagpakumbaba siya at naging masunurin. Naunawaan nyo, nagpakumbaba siya at naging masunurin. Kasi meron nagpapakumbaba na masuwayin. Ha? Meron nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba na nga ako eh. Napipilitan. Kaya dito makita nyo, yung pagsunod at humility, magkasama yon. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Amen? Now, sige, Daniel, tuloy mo. Last 9. Verse 9, at dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Tuloy mo na nga. Verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. 11, at para sa ikaluluwalhati ng Diyos na Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Yun. Tumpak. Dahil sa ginawa ng Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng tao ay sasamba. Bakit? Yun daw ang kaluwalhatian ng Ama. Kapag hindi mo kinikilala ang Panginoon, ay, wala ka sa katotohanan. Amen? Kaya,
Balik tayo sa ating teksto. Verse 18 na 18, po ng John 10. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Yun. Walang makakakuha. Pakiulit mo yung first sentence. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Yun. Walang makakakuha. Ibig sabihin, yung kamatayan sa krus, hindi ibig sabihin na nakuha nila ang buhay ng Panginoon. Hindi. Ano sabi doon? Kusa ko itong ibinibigay. Bakit? Ano ba yung kusa? Mga kapatid, di ba sinabi ko sa inyo, ang Panginoon may sarili siyang kapangyarihan. Pero nga sabi ko nga sa inyo, ang lahat ng bagay ay ginawa niya dahil sa relasyon nila ng Panginoon. Umpisa nga natin muna sa awit. Awit 6:16, verse 10 to 11. Makinig kayo mabuti rito. Awit 16, verse 10 to 11. Awit 16 verse 10 to 11. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at noon ay maagnas. 11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Oh, wait ha. Sino ang tinutukoy ni David dyan? Si Jesus. No? Pag gusto nyo malaman kung si Jesus talaga yan, sa Acts chapter 2 verse 25 hanggang 31. Mga kapatid, si Jesus yan. So dito, makikita nyo kung papaano at gaano yung talagang relasyon nilang dalawa. Dahil alam ng ama at ng anak na talagang mamamatay ang Panginoong Yesus. Pero tiwala siya. Kaya nga, dahil sa pagmamahal ng ama sa sangkatauhan at dahil naman sa pagmamahal ng Panginoong Yesus sa ama, ibinigay niya yung kanyang buhay ng kusa, walang pumilit, hindi pinilit ng Holy Spirit ng ama, kusa na ibinigay niya at tiwala siya kung siya man ay mamatay, muli siyang mabubuhay. So, bakit niya talaga naibigay? Ate Angel, tuloy. Verse 11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Yun. Kaya pag inulit mo yung verse 11, no, sa piling mo daw, yung lubos na kagalakan. Ibig sabihin, talaga yung pagmamahalan ng Diyos Anak at Diyos Ama ay talagang more than perfect, more than intimate. Talagang perfect sila. Alam ng Panginoong Yesus, kung siya man ay muling mamatay, muli siyang bubuhayin ng Holy Spirit. Alam niya. Bakit? Alam ng Panginoong Yesus yung kanyang mission. Di ba sa John 12:49? Anong sabi doon sa binasa ni Ate Jess? Di ba? Isinugo siya ng Ama. At lahat ng gagawin niya o sasabihin niya at iahayag niya ay galing sa Ama. Amen. Naunuman. Kaya ulitin natin yung 18, Mr. Rami. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Kusa ako itong ibinibigay. Anong sabi sa sumunod? Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Yun. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at kunin ko muli. Buksan natin sa Matthew 26, verse 51 to 53. Anong senaryo ito? Mateo 26, verse 51 to 53. Mateo chapter 26, Dandahanin natin para maunawaan natin. verse 51 to 53, bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang tenga niyon. 52, sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak namamatay. 53, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking
Ama, ay papadalhan agad niya ako ng 12 batalyong anghel. Okay, Daniel ha. Uulitin mo yan, pero pilitin mong hindi putol-putol ha. Okay, bago mo basahin mo uli. Mga kapatid, ano ang senaryo niyan? Yan yung panahon na hinuli ng Panginoong Yesus. Hinuli na. At ito naman si Pedro, ay tinangka niya yung sundalo ng mga pare, ng mga high priest. Sino yun? Si Malco. Sa ibang version niyan, si Malco daw yung tinaga, yung tinagang tenga ni Pedro. Alam mo, nakakatuwa lang yan. Kasi, yung tinaga ni Pedro, yung tenga ng sundalo ng mga pare, ibinalik. Di ba? Hindi, total naman, uhulihin mo ako eh. Uhulihin mo naman ako eh. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Hindi nilagay sa noo. Diyan na lang, dinig dito. No? Binalik sa tama. Binalik mo rin sa dati. Now, makinig kayo mabuti. Dadandahanin ko to. Para maunawaan natin ano yung kusang loob at may kapangyarihan akong kunin ito. Gusto ko upanawa sa inyo ito mga kapatid. Then yan, basahin mo uli. Mateo chapter 26 verse 51 to 53. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang tenga niyon. 52. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak namamatay. 53. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama ay papadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Oh! Amen. Ito na yun, mga kapatid. Makinig kayo. Hindi mo ba alam, Pedro? Sino yung Pedro? Apostol niya. No? Biglain yun eh. Pinutol niya yung tenga. Hindi mo ba alam? Pero hinuli na ang Panginoon pero nagsisermon pa. Hinuli na ang Panginoon. Sinermon na niya muna yung worker niya. Hindi mo ba alam? Na kung hihingi ako sa Ama ng tulong, ay patadala niya ako ng 12 pulutong. Ama, pwedeng sabihin ng Panginoon, tama na itong drama na ito. Tama na ito, i-reset na lang natin ang mundo, lumikha tayo ng panibagong mundo, tama na. Gawin natin ispira ang mundo, huwag na bilog. Lumikha tayo ng bago ulit. Bakit? Sila ay manlilikha. Creator po sila. Pero hindi yung ginawa ng Ama. Hindi yung ginawa ng Panginoong Yesus. Hindi siya humingi ng tulong. Ano ang ibig sabihin? Kusang loob niyang ibinigay yung kanyang buhay. Mga kapatid, nakikita niyo ba ito? Ano sabi niya sa 53? Sa verse 53. Matthew 26, verse 53. Pedro, hindi mo ba alam? May kakayahan akong humingi ng tulong sa Ama? At pwede niya akong padalahan ng 12 pulutong. Alam niyo ba yung isang pulutong gaano karami yun? 12 pulutong daw ipadadala. Na sundalo, mga anghel, warrior, mga kapatid, warrior. Para pigilin. At sabihin, tama na. Pagpapatayin lang natin ang tao. Hindi ginawa ng Panginoon yun. Kaya ang ginawa niya, sige, huliin niyo ako. Yun yung malapit na siyang patayin. Mga kapatid, wala tayong oras. Gusto ko sabihin sa inyo, ang Panginoon, lahat ng ginawa ng Panginoon ay dahil sa mahal niya ang Ama. At dahil mahal niya ang Ama, yung mga tupang ibinigay sa Panginoong Yesus, mahal niya rin. Dahil sa Ama. Now, dito tapusin natin ito dito. Kung tayo may naglilingkod dahil sa kapatiran, dahil sa masaya, o dahil sa pastor, hindi po kayo makapagpapatuloy. Malibang ito ay i-address mo sa Ama. Naunawaan? Hindi po tayo makapagpapatuloy dahil masaya lang sa church. Hindi po tayo makapagpapatuloy dahil maganda lang ang tugtog sa church.
maganda ang church, maganda ang pintura. Hindi po tayo makapagpapatuloy niyan kung ang lahat ng ating ministeryo ay naka-address lang sa tao. Shaky po yan. Pero kung ating ministeryo ay naka-address sa Ama, tiniti ako sa inyo, makapagpapatuloy kayo. Amen? Naunawaan? Kaya bukas po natin itutuloy. Ulitin natin yan, yung 17 tika 18. May sinasabi po si Ivan Tataro, hindi pa daw natatalakay ang verse 16. Di ba tinatanong ko kayo noong nakarang araw? Ang sabi niyo natalakay na? Di ba tinatanong ko kayo? Balikan niyo yung video. I-ayos nyo nga yung mga ano. Tapos na? O sige. Kapatid, balikan yung video, i-ayos nyo yung ano, pinaka description. Yan, pakiayos para 16, 17, 18. Yung 16 kasi noong nakarang araw yan. I think Friday. Pakibalikan lang po. Pale, huwag kayo mag-alala. Araw-araw naman itong devotion eh. Salamat sa Panginoon. Tayo imawit ng kay gandang alalahan. Kay gandang alalahan, Mr. Cathy. Kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya for the last time. Tinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Pasalamatan natin ng Panginoon. Hallelujah, glory. We praise your name. Salamat po, Panginoon, sa iyong buhay. Salamat po sa pagmamahal mo sa Ama. Kusa mong ibinigay ito, Panginoon, para mabuhay kami. Salamat po. Salamat po sa pagmamahal mo sa Ama. At salamat din po, Ama. At salamat din po, Holy Spirit. Mr. Cathy. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy niyo kami, Panginoon, na pag-apawin, Panginoon, bigyan niyo kami ng lalong init sa aming pananampalataya, sa aming devotion sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, O God, na patuloy ka pong kilalanin,
paglingkuran, Panginoon, sa aming mga personal na buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo. At dalayan ko, Panginoon, patuloy kaming makasunod sa inyong nais. Lord, kagaya ninyo, Panginoon, na ginawa po ninyo ang kalooban ng Panginoon. Dahil sabi mo, mababaliwala lahat ng kasulatan kung aatras ka, Panginoon. Lord, tulungan nyo rin po kaming maunawaan ito at magawa yung nais nyo hanggang sa kami inyong kunin, Panginoon. Lord, yung tanging nais nyo sa bawat isa sa amin, hindi man ito malaki, O Panginoon, pero tulungan nyo po kami, O God, na magawa namin ito at kayo po ay maluwalhati sa aming buhay. Lord, ano man ang liit ng aming ginagalawang mundo, hindi man kami mga sikat, Panginoon, hindi kami kilala. Lord, wala kaming napakalaking nagagawa, Panginoon, sa aming kapaligiran, Lord, pero sa inyo, O God, sa inyong tulong, Panginoon, kung anong nais nyo, tulungan nyo kami itong magawa, Panginoon. At ito'y mag-count, Panginoon. Magkaroon ito ng kabuluhan sa inyong gawain, sa inyong ubasan, Panginoon. Salamat sa inyo, Ama. Sa inyong tulong kami umaasa sa maghapong ito. Patuloy na pagpapalay, inaangkin namin at pag-iingat sa gawa ng kaaway, Panginoon. Tulungan nyo po kaming maging matalino at makita kung nariyan na, Panginoon, at sinisira na ng kaaway ang mga pagpapalang pinagkaloob nyo sa amin, ang mga salitang narinig namin, Panginoon. Huwag agawin ito ng mga gawa ng kaaway para kami ay mawalan ulit ng narinig, Panginoon, at hindi namin maintindihan ito. Tulungan nyo kami mai-apply ito agad sa aming buhay, O God. Sa inyo pong papuri at pasasalamat at patuloy na kagalingan sa aming tagapagturo, Panginoon. Inaangkin po namin sa inyong biyaya, O God. At alam namin lahat ng bagay ay meron ka pong layunin, Panginoon. Sa inyo pong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, maraming salamat sa Panginoon. Salamat po sa mga nagko-comment ng pasasalamat sa ating Diyos. Liway Anorico, salamat sa inyong pagsama sa amin. Kuya Matlanga, Sister Jonah Galicia, Joren Perez, Irene Enriquez, Raquel Narboneta, Ate Chepe Mentel, Jimenez Kalugay Gini, Oliver Martinez, Alfred Calusing, Dina Toledo, Bong Ramos, Pastor Bert Salada, Brother Jelmar Susero, Reyes Chantal, Alan Rocreo, Mary Chris Claudio, Sister Telma Dawson, Annie Magundayaw, Alfonso Bunayan. Good morning po sa inyo lahat.